Sa bayan ng San Diego, naghanda ng isang marangyang hapunan si Kapitan Tiago para sa pagbabalik ni Crisostomo Ibarra matapos ang 7 taong pag-aaral sa Europa. Mga kaibigan, ating salubungin ang ating panaugin, si Crisostomo Ibarra. Maraming salamat sa inyong pagtanggap. Tunay na namimiss ko ang aking bayan. Sana hindi ka nagbago dahil sa Europa. Mas lalo ko pong minahal ang Pilipinas nang dahil sa aking pag-aaral. Ang kabataan ngayon ay puno ng pangarap. Ngunit hindi lahat ay dapat mangarap ng mataas. Wala pong masama ang pagnanais ng pagbabago. Tulad din ba yan ng iyong ama? Ang irehing si Don Rafael? Padre, ginagalang ko po kayo. Ngunit, huwag mong insultuhin ang aking ama. At ano ang gagawin mo? Susta mo. Awa ka. Huwag dito. Tama na, may handaan tayo. Dahil sa mga sinabi ni Padre Damaso, nabagabag si Ibarra, kaya kinausap niya si Teniente Guevara upang malaman ang buong katotohanan tungkol sa kanyang ama. Teniente, ano ba talaga ang tunay na nangyari sa aking ama? Mabuti at matulungin ang iyong ama, ngunit marami ang naiinggit sa kanya. Bakit siya ikinulong? Maling pinaratangan siya ni Padre Damaso. Kinulong siya kahit wala siyang kasalanan. At wala man lang bang tumulong sa kanya? Marami ang natakot sa kapangyarihan ng mga praile. At namatay siyang hindi man lang nalilinis ang kanyang pangalan? Oo, pero wag mo hayaang manaig ang galit. Hindi ko nais ang magiganti. Gagamitin ko ang aking kaalaman upang makatulong sa ating bayan. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, nagbigay liwanag naman sa puso ni Ibarra ang muli nilang pagkikita ni Maria Clara. Crisostomo, ikaw nga ba talaga? Maria Clara, Natakot ako hindi ka na babalik. narito na ako. Sisikapin ko maging karapat-dapat para sa iyo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan at sa mga kabataan, nagpasya si Ibarra na magpatayo ng paralan sa San Diego. Naniniwala ako na ang edukasyon ang susi ng pagbabago. Kaya nais ko magpatayo ng paaralan. Napakaganda ng iyong layunin. Maraming bata ang matutulungan mo. Hindi lahat ng pagbabago ay mabuti. Padre, wala pong masama sa edukasyon. Minsan, ang sobrang kaalaman ay nagiging dahilan ng pagre-rebelde. Mas mapanganib po ang kamangmangan. Habang abala si Ibarra sa kanyang mga plano, may isang inang patuloy na nagdurusa, si Sisa. Inay, pinaratangan po si Crispin na nagnakaw ng pera. Hindi po totoo. Mabait na kapatid mo. Pinarusahan po siya sa kumbento. Sakang magnanakaw! Sakang sutil sa lipunan! Nasaan ang mga magnanakaw mong anak? Mawa po kayo. Mga bata lamang sila. Tumahimik ka! Crispin! Dahil sa pagkawala ni Crispin at sa patuloy na pang-aapi, unting-unti nasiraan ng bait si Sisa. Samantala, patuloy namang dumarami ang mga kaaway ni Ibarra. Ngunit may isang taong lihim na nagbabantay sa kanya, si Elias. Hindi nagtagal, isang malaking kaguluhan ang yumanig sa San Diego. Isang pag-aalsang ibinintang kay Ibarra. May pag-aalsa! Huli na mga kasabwat! Si Ibarra may pakanan nito! Hindi yan totoo! Inaaresto ka namin sa salang pagtataksil! Wala siyang kasalanan. Tumahimik ka, Maria Clara! Habang nakakulong si Ibarra, napilitang gumawa ng mabigat na desisyon si Maria Clara alang-alang sa lalaking kanyang minamahal. Padre Damaso, mahal ko si Crisostomo. Kalimutan mo na siya. Ngunit hindi ko kaya. Pumasok ka sa kumbento para may ligtas ang iyong dangal ng iyong pamilya. Bakit niyo akong pinapahirapan ng ganito? Sa tulong ni Elias, nakatakas si Ibarra mula sa bilangguan bago pa siya tuluyang mapatay ng kanyang mga kaaway. Bilisan mo, hinahabol na tayo ng magwardya sibil. Hindi ko kayang iwan si Maria Clara. Mas kailangan ka ng bayan na buhay kaysa patay. Tumulan ka sa tubig, ako na ang bahala. Habang nakatakas si Ibarra, si Elias naman ay malubhang nasugatan habang inililigtas ang kanyang mga kaibigan. Basilio, huwag mong kalimutan na managdusa para sa bayan. Hindi po, Elias. Huwag mong kalimutan ang mga dusa para sa bayan.
Kasabay ng pagsikat ng araw, pumanaw si Elias, dalang ang pag-asa para sa bayan. Ang Noli Me Tangere ay nagpapakita ng katotohanan sa lipunan noong panahon ng Kastila. Ang pang-aabuso, kawalan ng hustisya at paghihirap ng mga Pilipino. Ngunit ipinapakita rin nito ang pag-asa, pagmamahal sa bayan at kahalagahan ng edukasyon.